Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang kinasasangkutan nga ni Lisa Smugs dahil talagang linabas na nga di umano ang mga ebidensya na siya di umano ang mastermind sa DICT. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga nangyayaring kabalbalan ay meron talagang parte itong si Lisa Smugs na ito. Hindi naman sasabihin na wala siyang parte kung walang hawak na ebidensya si Madam Maharlika. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit nga hinaian na ng warrant of arrest itong si Madam Maharlika ay patuloy pa rin ang kanyang pakikipagdigmaan dahil meron talaga siyang hawak na mga ebidensya at magpapatunay sa mga kabalbalan na nangyayari di umano sa loob ng Malacanang lalong-lalo na itong si Lisa Smugs na ito. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang garapal sa bansang Pilipinas at sumisira mismo sa tiwala ng taong bayan sa ating Pangulo. Kaya naman talagang dapat imbestigahan nga ito at parusahan kung mapapatunayan na siya talaga ang mga mastermind at tanim ebidensya na lagi di umano sangkot ito sa mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Ang problema kasi ngayon ay talagang magaling din itong si Lisa Smugs dahil ang kanyang pwenesto sa matataas na posisyon ay kanyang mga kaibigan at may bahid na corruption, kaya naman hindi agad ito masusugpo. Kaya naman ngayon ay nagsasama-sama na ang mga batikan, mga abogado at mga attorney at senador para sugpuin at tigilan itong kasamaan ni Lisa Smugs. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nila yun in bad faith para takutin at sindakin not only me, pero kayo. At hindi magwawagi si Ahas, si Medusa, lahat na lang ng kanyang, pwede mo itawag first Ahas sa kanya o Miss President Ahas dahil demonyo po talaga. Ngayon, mga kababayan, napag-alaman natin, ayon sa aking very good friend, na dati rin good friend ni Lisa Smugs. Okay? Napag-alaman natin na siya pala ay ginamit ni Lisa Smugs, mga palangga, ang pera ng bayan, pera ninyo para maghalongkat ng peking address diyan sa number 99 Dr. Sixto sa Pasig City. Okay? Siguro naman napanood niyo na yung ebidensya na hindi kasi ayon sa ating good friend, hindi akalain ni Ahas, ni Lisa Ahas, alright, na akala nila daw pag nagtanim sila ng peking address, tapos na ang kwento at madi-discredit na ang Fair Lady Maharlika ninyo. So, hindi nila naalintana, hindi nila nabasa. Okay? Ang kaya ko ring gawin sa tamang paraan. So, di ba, pinupuntahan natin yung address at na-confirm natin na wala talagang Maharlika o Boljakera na nakatira doon sa address na yon, mga palangga. Hindi ko maintindihan. So, ngayon, ang mga eksenang ganap, ano ang ginawa niya? Okay, hi Madam Palangga, it's your best friend, Smugs. So, ayun na nga. So, di ba, pinuntahan ng ating volunteer yung address. So, nag-grumble, mga palangga, si Lisa Smugs at si DICT Ivan Uy, Department of Information and Technology and Technology. Kilala nyo yon sa DICT. So actually, konting background lang dito sa sa secretary ng DICT. Kasi siya ang inutusan ni Liza na maghalongkat ng address para, fake address, peking address, o address ko dyan sa Pilipinas, which is wala naman ako address, no permanent address ako eh. No permanent address ako ng bonggang-bongga. So inutusan ni Lisa Smugs, si DICT, Ivan Uy, ngayon, binungangaan niya kasi binigyan siya ng address daw na mali at sumablay nga. So, konting background lang kung sino si Ivan Uy. Actually, nakilala ko yan
noong 2017 mismo sa bahay ni Ahas at ni Kuting. Okay naman, mabait. Pati yung wife niya, actually, mabait. Actually, I gifted them chocolate bars. For sure, hindi nila makalimutan yan. Kinukwento ko po sa inyo ito kasi itong mga taong to nakasama ko dahil nakikipaglaban kami sa Smartmatic noon. So 2017, November, nung ikinasal ang anak ni Aimee, naimbita ako, di ba? So, may dinner sa bahay ni Liza Smag ah, sa anong lugar 'yon? Sa Paway, di ba? Sa Paway, near Paway. So, ngayon mga kaibigan, naimbita ako doon ako chinika-chika ni Liza Smugs. Ay, Marlica, Although nung before niya ako in-invite doon, actually, ano yun kumbaga, nakasulat na ko sa mga iniimbita doon sa bahay nila. Hi, Maharlika, you're we love you, I like you, chuchu-chuchu. So, nakilala ko si Ivan, magka-table kami. At saka yung kanyang asawa. O, sabi ko nga, binigyan ko pa sila ng mga tsokolate, mga ka-table ko doon. Kahit wala akong nakaw sa bayan, I always give small things kasi yun lang naman ang kaya kong ibigay, chocolate bars. 'Di ba? Hindi naman ako kayang magbigay ng ng sasakyan or milyones dahil wala naman ako ninakaw sa kaba ng bayan. So yun yung kwento. So para sa akin, nung nakilala ko to si Secretary Ivan, tahimik lang siya, man of few words, and he seemed okay. Pati yung wife niya, napakabait. Kapag yung aming conversation, okay naman. Kasi during that time, kakampi pa nila ako. Dahil pinaglalaban namin Smartmatic. Pero ngayon, ito na nga mga kababayan. So asar na asar si Liza ngayon kay Ivan Uy dahil sumablay. Dahil inutusan ni Liza Smugs si Ivan Uy na nasa DICT, Secretary of DICT, in charge mga palangga, dyan sa Information and Technology na kung saan dapat ginagawa nila yung department na yan ginagawa para tulungan ang ating mga kababayan, like 'di ba yung mga sa scamming sa mga text messages, mga ganyan. Pero ginamit nila ang pera ng bayan, nawawala ba ako? Ginamit ni Liza Smugs, Mr. Secretary Ivan Uy, sayang naman po, yung ating munting pagkakaibigan noong 2017. Nirespeto ko kayo bilang tao, pero bakit ka nagpapagamit kay Liza Smugs? Well, sila ang nag-appoint sa'yo. Di ba? Akalain nyo, mga kababayan, you have to know people of the Philippines versus Liza Smugs and the Kuting and Ahas administration. Inutusan ni Liza Ahas Smugs na gamitin ang ahensya ng gobyerno para maghanap ng address ko. Nakakatakot yan dyan sa Pilipinas, sa inyong mga pangalan ko o kahit sino sa inyo dyan na nagsasalita, nag-criticize sa gobyernong ito. Imagine ninyo, pera ng bayan, gagamitin against sa bayan. Putang ina tong Liza na ito, kasalut-salutan ng buwaka ng ina. Tang inang ahas na akala mo magwawagi ka. Hayop sa pinakahayop, mga kaibigan. Ginagamit na ang pera ng bayan, nilulustay, ninanakaw lahat, kinakamkam, nakikipagsabwatan sa smuggler, sa mga drogista, sa lahat. Sila mismo ay nagdudurog-durog. Ginagamit mo ngayon ang DICT at binuljak-buljak mo at kiniyaw-kiyawan mo si Secretary Ivan Uy na ang pagkakilala ko dyan ay mabait nung kami ay nag-meet sa bahay mo noong 2017. Tapos Ivan Uy, sir, papayag kayo ng isang ahas na manginginom na nagpupulburon, na alam mo naman yan, dahil magkakaibigan kayo. Na uutusan ka ng buwaka ng inang babaeng ito na maghanap ng address. Ngayon, gumamit po sila ng company. Okay? Ang pangalan ay sounds like Safeguard. Okay? So alam ni Liza Smugs, the name of the company sounds like Safeguard. Na itong Safeguard na ito, okay? Safeguard, Asgard. Mga palangga, so itong kumpanyang ito, ginamit ni Liza Smugs during the campaign. Kung saan binibet nila yung mga papasok sa campaign o yung mga chine-check nila yung mga nag-a-apply, bina-background check nila. So, naatasan, inutusan mo, Liza, buwaka ng ina ka. Teka, by the way, gusto kong sagutin yan. May mga nag-comment,
na kailangan talaga nila akong mabilanggo ako o tanggalan ako ng hasang kasi daw minumura ko si Lisa at ang gobyerno. Bakit? Hindi ba kamura-mura ang buwaka ng ina? Alam nyo, nung sinuportahan ko si Kuting 2015, minura ko rin yung nakaraang administration, Aquino administration. Kita mo double standard to mga hayop na ito. So noon tuwang-tuwa kayo nung binagbubuka ng ina ko at sinusumpa ko pa lahat ng mga tiwali during Noynoy administration. Pero ngayon dahil kayo na minumura ko mga buwaka ng genemes ninyo, gagamitin nyo ngayon, gagamitin mo Lisa, ang DICT, mga kababayan, panawagan. Alam ko nanunood ang mga taga-gobyerno na kahit paano may natitira pang konting matino ba kung meron man. Ginamit ni Liza Araneta Marcos ang sangay ng gobyerno na DICT, inutusan niya ang kataas-taasang sekretary na maghanap ng address para gamitin nila to file a case against me. At ibinigay ito mismo ni Ivan Oy kay Tuning, kay Anthony Taberna na Payola reporter. Ayan. Yan ang katotohanan mga palangga ayon sa aking good friend na good friend din ni Lisa Smugs. Kaso dahil pinapuntahan ko yung address, they got burned. Sunog. Nasunog ang mga hitad. So imagine nyo mga palangga, kung wala tayong good friend na maaasahan na nagbibigay sa atin ng mga information maliban sa ating mga puting ahas. 'Di ba? So, talagang what you call it? Talagang kawawa kayo diyan sa Pilipinas. So, nakipagsabuatan si Lisa, si Ivan Oy, binigay kay Lisa at binigay ni Ivan Oy kay Tuning, at binigay din kay Lisa, si Lisa binigay kay Anthony Taberna, yung mga reporters. Alam nyo to, na si Anthony Taberna isang payola reporter, walang dangal. Dagdag mo yan sa kaso mo, dali. Walang dangal yung hinayupak na ito. Okay? So ngayon, ang hindi nila alam, mga palangga, sabi ko nga kanina, hindi nila na-anticipate na si Maharlika ay magpapadala ng mga impormasyon sa inyo. Magbibigay sa inyo ng mga mabubuting impormasyon. At may mga volunteers tayo na nagmamagandang loob na okay, puntahan ko ito, ganito, ganyan, i-verify ko. So, kumbaga sablay. Kaya ngayon, nag-aaway yung dalawa. Binulyawan ni Lisa Smugs ang isang DICT secretary. Alright? Oh. Ngayon, dagdag mo, Anthony Taberna, na ikaw ay tumatanggap ng payola, tumanggap ka ng higit, hindi lang 5 milyon. Buwa ka ng ina ka. Dagdag mo sa kaso mo, dali, pa-extradite nyo ako. Diba? Puro kayo fake news. Ang ginawa nyo, ginamit nyo ang DICT and safeguard. Sounds like safeguard intel firm para maghanap ng peking address para lang maisakatuparan ninyo ang inyong pananakot, ang inyong pagdidiscredit sa akin, pero kayo ang nasunog. Imagine nyo mga palangga, binayolate nila ang aking karapatan, ang aking constitutional rights. If I'm there in the Philippines, papadalhan ka sa peking address para hindi ka makasagot. So iyan po ay pag-abuso sa ating sa batas. Well, wala nang batas sa Pilipinas. Okay? At yung mga nagsasabi dyan, worst FL ever, Lisa Smugs sabi niya. Sa mga nagsasabi dyan na ang tapang-tapang ni Maharlika. Bakit niya minumura ang gobyerno? Bakit hindi? At may mga iba, may concern naman, mag-iingat ka. Ang dami ko mga kaibigan din sa mag-iingat ka. Yung iba naman, ang dating ay parang panininda, mag-iingat ka, presidente ang nakabangga mo. Bakit? Above the law ba sila? Dahil presidente o ahas ang kinabangga mo, asawa niyang ahas. So ibig niyo bang sabihin dahil sila ay ahas sa lipunan o first ahas o presidente ay wala na tayong karapatan na magsalita, mag-criticize sa mga nakikita ng ating mga puting ahas sa loob mismo na sa ngayon ay kahit lahat ng departamento pinagbibintangan na paranoid na sila. Lahat pinagbibintangan at tataniman nila ng kaso. I told you about that few days ago. Ito, maliwanag na halimbawa sa inyo na kitang-kita ninyo sa dalawang mata ninyo
Kahit bulag pa kayo, kahit isa lang ang ano, kahit bulag kayo, naririnig niyo lang ang aking boses. Imagine nyo, alam nilang nasa Amerika ako, pero inutusan talaga ni Lisa na maghanap ang DICT sa pamamagitan ng Intel firm para maghanap ng may kapangalan. Di ba? Ang akala ni Lisa Smugs, yung nahanap niya, yun talaga yung address ko daw. Pero no, nag-iinarte lang siya. Alam ni Lisa ang address ko, nandito ako sa Amerika. Alam niya nga ang credit card ko dahil inutusan din niya si Taning. Di ba, na pinapaaral ninyo, pera ng bayan, pabalik-balik, London and Philippines na isa dating uhugin na walang pera ng scam sa inyo. Inutusan din niya, nagbayad pa daw sila sa pag nag-check ka ng record ng isang tao, nagbayad pa sila, pera na naman ng bayan. Alam ni Lisa ang address ko. Kaya in the first place, ginawa nila ito in bad faith at talagang alam ni Lisa yung address ang address na peke. Kunyari, inaway-away na lang, di ba? Galit na galit siya kay DICT kasi napahiya siya. Kasi dapat daw may clear. Kasi yung pinuntahan nating address, pinuntahan ng ating palangga, ay walang clear, kundi Eden Contreras lang. So yan ang mga dapat ninyong malaman, mga palangga. At ayon sa ating, tatlong magagaling na abogadong kinonsulta dyan na expert, ay talagang ito ay isang basura. At ito ay walang bisa dahil in the first place, puro kasinungalingan. Mag-iimbita po ako ng lawyer, okay, na makakasagot nito para kayo mismo ay maliwanagan. Abogadong pinakamagaling. Abogadong abala at maraming kasong hinahawakan, hindi lang yung abogadong pulpul. Alright? So ngayon, ikaw Lisa, yung technical guy mo, di ba? Sino ang mga technical guy mo? Si Ivan Uy noong panahon ng kampanya at si Hubert Guevara. Yeah? Undersecretary dyan sa kay executive. Okay? Kay Bersamin. Ikaw ang promotor ng lahat ng ito. Ikaw ang dapat magbayad sa lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas. At ito naman ang asawa mong kuting ay sunod-sunuran sa'yo. Well, sabi ko nga sa inyo, nung una naaawa pa ako dito kay Kuting dahil, sinuportahan natin siyang Marcos, pero the fact, mga kaibigan, na pinapayagan niya ang kanyang asawang maging evil to the highest level para gipitin ang mga tao, not only Maharlika, sa bawat department mo ngayon, sa bawat inuulat ko, ay pinaghihinalaan niya dahil nakadurogista eh. Laging lango sa alak. Laging bangag. Kaya kahit anong kamkam mo ng pera, Lisa Ahas, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Dahil ang sinasamba mo ay pera, ang sinasamba mo ay demonyo, hindi ang Diyos na totoo at hindi yung taong bayan na tutulungan ninyo na pinangako ninyong mga Jenayupak, Jenemes kayong Jutang Jenemes. Imagine mo, Mr. Ivan Uy. Alam mo, hindi kita buboljakin. I'm not gonna call you names. Right now. Okay? I'm giving you a chance to correct. I hope i-correct mo. Hindi mo naman to aaminin eh. Papayag ka, expert ka, IT ka, chuchu. Kunyari nakipaglaban sa bayan, pero gagamitin mo ang ahensya sa utos ni Lisa. At magagamit kayo ng Intel firm para mangharas, magtanim ng, maggumawa ng mga, gamitin nyo. Well, it's not really, on my part, hindi ko address yun, so it's fake address ko. Pero mayroon talagang address na nag-i-exist, nakita nyo naman. Ngayon, recently, 3 hours ago, sa mainstream, na sinasabi ng DICT, ito maikunin ko lang, na sinasabi na gamit ng mga sindikato ang pre-registered SIM cards na galing sa mga individual na willing ibenta ang mga ito ayon kay Ivan Uy. Okay? Yung mga SIM card daw na ginagamit ng sindikato. Secretary Ivan Uy, kayo mismo sa gobyerno ay isang malaking mafia at sindikato. Bakit ka papayag kung ikaw ay ginagawa mo ang tama? Bakit ka papayag sa isang ahas? Ahas na asawa ni Kuting na magbabayad pa kayo pera ng bayang mga Jenayupak. Diba? Para lang kayo mag-discredit. Pero kayo ang na-discredit ngayon. Yan po, the people should know, the people of the Philippines versus the mafia government, versus the sindikato. You know what?
okay? Oh, sabi ng nag-comment sa ano dito pala may bila na may nag-message. Ma'am, nakakatakot na po dito sa Pilipinas. Nararamdaman, grabe parang nararamdaman po natin, sabi niya, modernized martial law at dictatorship. All right? So Intel firm ang nag-search doon sa address, fake address ko o yung address na ginamit nila para maisakatuparan po nila, ma-serve nila kunyari ang subpoena na hindi nila ako pasasagutin. Yun talagang intention. At ngayon, naghahanap pa si Liza na ngayon ng mga tao mag-file a case against me. Naghanap siya ng mga tao at willing ni Liza bayaran just to discredit me. Hindi ka magwawagi, buwa ka ng inaka dahil sinungaling ka. Salot ka sa bayan. Ngayon pa lang sinusunog na ng kaluluwa mo sa impyerno. Hindi ka magwawagi kahit kamkamin mo ang lahat ng pera ng bayan. Hindi ka magwawagi sa taong nagsasabi ng totoo at sa Pilipinong gising na ngayon. Hindi ka dyan forever. Temporary lang kayo dyan. Baka sooner wala na kayo dyan. Pagbabayaran nyo lahat ng kahayupan na ginagawa nyo sa taong bayan. Imagine nyo mga palangga. Naghanap pa sila ng tao to convince me, Marlica will take care of you. We provide transportation, everything, hotel, chuchu, just face the case against you. Julul, hindi ako tanga katulad ni Liza. Okay, na nag-iiwan sila ng footprints, ng voice messages sa kanilang kasinungalingan, sa kanilang pagtatanim ng mga kaso at panggigipit sa taong bayan. Hindi lang ako ginigipit mga palangga. Actually, I'm happy and free here. Pero yung mga tao mismo na sa gobyerno na ngayon, nagtatrabaho ngayon na lahat pinagduduan, pag lasing si Lisa, ayon sa ating puting as, bangag siya. Si Maria, mukhang puting as, si Marlica, o si Pedro, ganon. Gumaganon siya. Anong klaseng demokrasya, anong klaseng gobyerno ang meron sa Pilipinas? Maawa kayo sa susunod na henerasyon. You have to speak up. Demonyo po ang namumuno. Maliwanag. Maliwanag sa sikat ng araw na ako, na nasa Amerika ay gumamit sila ng pera ng bayan, di ba? Na kunyari ako ay doon nakatira. My God. Imagine mo, alam na alam niya. Asa ba yung niya sa akin? Teka. May voicemail siya na alam niya na sa Amerika ako. Oh, to, pakita natin to. Signal. O, tignan natin. Iparinig ko sa inyo yung boses. Paano hindi malaman ni Lisa na ako ay nasa Amerika dahil nagbigay siya ng mensahe sa akin? Was it in signal? Okay? I hope nandito yung kanyang message sa akin. O, tignan natin palaga kung nandito yung message siya ng huli. O, ito. Yung hello from Baguio. Itong kasyungit-syungitan niya. Paano? Sige nga. Paano hindi malaman ni Lisa na ako ay taga-Amerika? Ito ang message sa akin. Hi, Maharlika. How are you? Oh. I got your message. I'm here now in Baguio. Mukhang Taking a little break. I need to take long walks and think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Oh, I don't know when you're leaving. So ano ibig niya sabihin? Di ba? Inimbitan niya ako sa inauguration. Actually, sinend ko yung ticket ko sa kanya, information ng ticket ko, nung umuwi ako sa inauguration. Umuwi ako, gumastos ako sa sarili kong pera, tapos ayan, ahas pala. Hindi ko nabasa na ito pala gagawin niya sa bayan. At hindi niya rin nabasa na kaya kong gawin ang isiwalat sa mamamayang Pilipino na kung gaano ka-demonyo yung ginayupak na ito. Nakita niyo yung mukha, halos naagnas na doon pa lang. Tingnan mo ngayon, inaaratay na. Ganon kasi ang mga taong sinasamba ay demonyo at pera. Ngayon, mga kababayan, okay? Nag-meeting sila. Ito, may bago tayo nakuhang informasyon. Okay? Ang ginagawa ni Lisa Smugs ngayon ay at ang kanyang gobyernong palubog na. Right? Ang utos ni Liza at mga nasa paligid din niya, protect her against at all costs sa lahat ng mga lumalabas na issue at protektahan si Martin Araneta
na ayan, ang tawag dyan sa Bureau of Customs ay prinsipe. Bakit siya tinatawag na prinsipe? Kasi royal family sila, diba? Sinabi ko na sa inyo, ang code name sa pamilya ng babaeng ahas ay Royal Maharlika. Kasi family daw royal family daw sila. Si Martin Araneta, sinabi ko na sa inyo, kasabwat ni Michael Ma dyan sa smuggling sa Bureau of Customs. Ang sabi dyan, mga palangga, okay, pakita natin uli yung picture ha, para lang sa mga bagong nakakilala sa akin. Okay, Michael Ma and yan. Ayan mga palangga, nakita nyo, kaya sabi sa kanilang meeting nakaraang araw, protektahan ang ahas. Nakita niyo po, may label. Ayan si Martin Araneta at si Michael Ma. Magkasabwat sila dyan sa kanilang negosyo. Yan. Bago pa yan naupo si Kuting, magkasama na. Ayan si Franz Imperial, yung USEC ni sa Office of the President, si Kuting. Ay, kay Kuting. So, akalain niyo palaga, talagang yung impact ng bunganga ni Maharlika ay napakasakit, tagos hanggang butos sa kanila. And I'm happy kasi andyan kayo mga kababayan. So protektahan daw si Lisa at si Martin Araneta at kasama na rin si Michael Ma. Binigyan pa nga ng PSG yan eh. Di ba? Binigyan pa ng guard, security guard. Okay? Ng bodyguard. Imagine nyo, hanggang ngayon, hindi nila itinuloy ang hearing patungkol sa smuggling. At ang ginagawa nila, dahil matunog na patunog ang issue, dahil sa atin, dahil sa inyo, smuggling and drugs. Ang sabi ng mga kasabwat ni Lisa dyan, gagawin na lang, sabi niya, hindi pwedeng itigil ang negosyo kahit maingay si Maharlika. Pwede nating gawing quietly. Okay? Kasi, ginagawa na raw nila ito matagal na dahil sinasabi ko nga sa inyo, yung mga kasabwat ni Lisa dyan, yung pinangalanan sa Congress, sila Lu Jin-ang, sila Michael Ma, Aaron Nucom at marami pang iba. Diba? Sa 13 yan sila yata nung pinangalanan dyan sa Congress. Matagal na nilang ginagawa sa customs. Bakit ngayon lang daw sobrang ingay? Ngayon lang tayo nagkaroon ng lakas ng loob na mayroong puting ahas na mag-report sa isang Fair Lady Maharlika para sabihin sa publiko, ganito po katalamak, ganito kasindikato ang gobyerno ni ahas. Ngayon, ipagtuloy nila ang smuggling. Bakit daw nag-iingay? Syempre yung bunganga ko, buhay na buhay. Kaya mag-iingay at ang mga palangga ko ay patuloy na nagsispread. Nag-spread ng kabutihang balita. Actually, hindi kabutihang balita totoong balita na hinuhudas nyo ang taong bayan. Ngayon, mga palangga, ang sabi nila, kasi dahil sa inyo, sa social media, na pag-uusapan ng corruption here and there, di ba? Sabi ko sa inyo, corruption here and there, everywhere. And peace order, kumusta naman? Broad daylight, tignan mo yung Wilfredo, yung police na yung kalbo, di ba? I believe in-interview na naman ito ninyan. Mukhang binayaran na naman. I don't know kung anong pinag-usapan nila. So binayaran na naman si Tuning. Dagdag mo na naman sa kaso Tuning. Dali. Submit mo doon sa number 96, Dr. 62. Kaya kailangan ninyong mag-speak up. Kasi kung papayagan ninyo na ganito ang gobyernong ginagalawan nyo dyan sa Pilipinas, sooner, baka magiging zombie kayong lahat. Bakit po sinasabing zombie kayo? Maliban sa wala na kayong makain, ang mga anak ninyo, mga kabataan, ay zombie dahil sa kakasip-sip ng kasisinghot ng pulburon. Dahil wala nang mailagay sa sikmura. Bibili na lang ng konting pulburon. Magkano ba bentahan ng pulburon? Diba? Para makalimutan ang gutom at problema. So kayong mga OFW na nasa ibang bansa, of course, diba? Gaano kahirap sa inyo na makita ang mga anak ninyong nagiging zombie na at pag-uwi nyo, kalansay na yung mga itsura nila dahil talagang abuso na ang kanilang katawan sa illegal na pulburon. Kasalanan nyo ba yan? Kasalanan ba yan ng mga bata? Yes, kasi vulnerable sila. Pero mas kasalanan ng gobyerno dahil mismo ang gobyerno ninyo ay sinasama sa kanilang state visit ang isang nahuli dyan sa Pilipinas last year na si Mark Anthony Sayarot, sinasama mismo nila gamit ang pera ninyo sa kanilang state visit. Remember that person? Bakit nandiyan si Bullet Haloslos? Siya kasi ang driver during that time na nasa kote si Mark Anthony Sayarot. Huli po yan. Okay? Kasama ni Lisa, kasama ni Kuting, kasama ni Tambaloslos. Diba? Paano masusolba
mariresolve ang problema sa droga, mabawasan na lang. Of course, we cannot zero out. Kung kasama mismo nila. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na labanan itong si Lisa Smugs, si Mualdez at si Kuting ng Norte. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang may pagmamahal sa mga Pilipino, lalo na di umano sa mga farmers na pinangakuan ngayon na tila bababa lahat ng bilihin. Ngunit hanggang panangginip nga lang ba talaga ang mga pangakong ito at mapapako na naman sa hangin na walang katutuhunguhan. Well mga kaibigan, kung kayong tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.